Magandang hapon po. Para po sa ating mga taga-subaybay para sa kaganapan tungkol dito sa ating pinaglalaban para sa No to Landfill, meron po tayo isang kababayan na ating kakapanayamin. Ano po ang pangalan nyo? Fermina Alcantara. Mas kilala po kayo sa tawag na Nanang? Nanang Imeng, Lola Imeng, Andang Imeng. Ang edad ko, 90. Naku, 90 po Sumama si Nanang Imeng na magmarcha dito sa ating prayer rally. Nanggaling siya mula Paco hanggang dito sa simbahan ng Ubando. Ngayon, kakapanayam natin siya bilang isa sa nakatatanda dito sa ating pagdiriwang na ito. Siya po ay 90 years old. Take note, 90 years old po siya, pero sumama po siya at nakilahok sa ating panawagan para sa No to Landfill. Nanang Imeng, ano po ang masasabi niyo tungkol dito sa issue ng landfill? Sana magdasal tayong lahat na huwag itong matuloy kasi hindi ko nagis na ng ganitong kadumi. Kung laging mabaho na amoy namin, matanda na ako, hindi ko nakakayanin yun. Sana magtulong-tulong tayo, magdasal tayo ng mataimtim at ating hilingin sa Diyos na sana huwag itong matuloy. Mapigil sana ito. Dito po tayo. So, ang inyo pong panawagan dahil sa 90 years old na kayo, nakita nyo ang ganda ng Ubando dati. So, ngayon, ayaw nyo po na matuloy. Sana mapigil ng ating mga dasal ito. Magtulong-tulong tayong humingi ng awa sa Diyos. Ating ipagdasal na huwag matuloy. Kawawa ang mga susunod na mga kabataan. Kawawa sila. Okay, maraming salamat, Nanang Imeng. Si Nanang Imeng po ay taga Paco, Ubando, Bulacan. Salamat po. Salamat din po. Magandang hapon. Sa lalinig mo ay buksan, dalawin mo ay buksan ang mapa, ang taon ng pananampalataya para sa buong simbahan. Iniluto kami na magkaroon ng celebration ng faith tulad ng pagdarasal sa lahat ng misa ng Credo ng Respeto, pagpapakilala ng Alisismo ng Simbahang Katoliko, pag-awit ng Credo ng mga apostol na isinasagusika ng Yumao ng Padre Rey Magnalit at ipagpapatulan nito. Magsilayo ang lahat. Salamat po sa mga bagay na nagtaguyo
manalangin at tapusin sa pagpapasalamat sa Diyos. Walang nalulugod na bagay na magagawa tayo. Kasi sa bagay na tagumpay pa kung malayo tayo sa Diyos. Kaya pagpasan natin ang ating mga miliin, lalo na ang kapakanan ng bayan, at tayo ay maging tagasugin at tagapagtagulo dito para mahayag ang pag-aari ng Diyos sa ating pamayanan ng bayan. Subalit sa kabila na lahat ng ating mga pagpupunyahin, yung mga pag-aaral na tayo ay nakahimot o kagumanap at di gumanap sa mga pagpuri natin sa Diyos at sa kapwa-tao. Humingi tayo ng awa at patawad sa Kanya sa pagsisisi ng ating mga kasalanan. Sabay-sabay tayo. Inaamin ko sa mga kapangyarihan ng Diyos sa mga kapatid, babakan para sa lahat, sa isip, sa salita, sa gawa, sa aking pagpupunan, ay sinasama ko sa mga Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga kapatid, at sa inyong mga kapatid na ipanalangin sa pananawalaan ng Diyos. Awa na kayo ng kapangyarihan ng Diyos, pagkawalin sa ating mga kasalanan, at pagkabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa ay kapayapaan sa mga pinagalitan. Pinupuri ka na, inaalaw ka na, sinasapa ka na, pinagpupuni ka na, pinasasapa at nakakitaw sa kila ng aking pagpuyan. Panginoong Diyos sa aking ilan, Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Panginoong si Kristo, Panginoong Diyos, Pagdaling ng Diyos, Ikaw ang alis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa sa akin. Ikaw ang alis ng mga kasalanan sa sanlibutan, ang nagkailangan ng kahilingan. Ikaw ang nagpupos sa akin ng mga maawa sa akin, sapagkat wala ng banal, wala ng Panginoon. Ikaw lang ang si Kristo ang taas sa taas, kasama ng Espiritu Santo, sa kalakilangan ng Diyos na Amen. Manalangin tayo. Ama namin, mga pangyarihan, ang iyong dakilang pagkapagnawain ay naninibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadahin ng mga kahilingan. Ang kagandang loob sa amin ay gawin mong pagkumapaw upang ang kasalanan ay nangangambahang ihingi ng kapatawaran. Nang budhin namin takot na ikaw ay kapitan, ay iyong patawarin ng lukusan. At ang pinag-aaralan namin hiningin sa pagdarasal ay iyong pagbibigyang aming napakatan sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magmahal sa walang hanggan. Amen. Magsuko ang lahat. Sa unang pagbasa, isinasalaysay ang tala ng paglikha sa babae bilang kasama at katulong ng lalaki. Kinilala siya bilang laman ng laman at buto ng buto ng lalaki. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Genesis. Sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao. Binigyan ko siya ng mga kasama at mga tulong. Kaya, lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa hipagpagin. Inalapit sa tao at pinaubayan nito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao na ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o maligat. Ngunit wala na sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya pinatulong ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihiling, tinulong niya sa kanya nito at pinahilo ang laman sa tapat niyo.
Sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang tatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging iisa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa buong tugunan, tayo tawa ay basbasan ng buong magpakailanman. Tayo tawa ay basbasan ng buong magpakailanman. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na alipay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya makukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya. Uunlad ang kanyang buhay. Tayo nawa ay basbasan ng buong magpakailanman. Sa tamanan, ang asawa'y parang bukas na mabunga. Bagong tanim na uniko sa may ulan ang tanim. Tao nawa ay basbasan ng buong magpakailanman. Ang sino man kung ang Diyos buong puso susundin. Buhay niya ay ulan at lagi pagpapalagi. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay. Pag-unlad ng Jerusalem, tayo nawa ay basbasan ng buong magpakailanman. Ang magiging iyong ako, nawa ikaw ay ako din. Naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Tayo nawa ay basbasan ng buong magpakailanman. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo sumulat sa mga Hebreo na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, si Jesus ay nagtamo ng karangalan at nakapagdala ng marami sa kaligtasan. Kinilala niya ang pakikisasabi dahil hindi niya ikinahiyang tawagin tayo bilang mga kapatid. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, alam natin si Jesus, bagamat sandali pa lang pinababakay sa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng pagtitiis, siya pinapagigalaw ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay upang makapagdala ng marami sa kaluwalhatian. Marapat lamang na gawin niya iyon sapagkat si Jesus ang pinagmulan ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa kanila. At isa ang Ama na nagpapabanal at nang pinapagbanal. Kaya hindi niya itinahiyang tawagin silang mga kapatid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Sa mabuting balita, itinuturo ni Jesus ang tamang pag-unawa sa pag-aasawa. Ang lalaki at babae ay pinag-iisa ng Diyos, kaya hindi maaaring paghiwalayin ng tao. Hallelujah! Sa pagmamahal natin, ang Diyos ay ating kapiling, pag-ibig niya ay nagtulubos. Hallelujah! Hallelujah! Sumayin niyo ang Panginoon, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos.
sa kanilang tinanong, ayon pa sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Tanong niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, pinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya nilagda ang utos na ito. Subalit sa kasimula, nang nilikhain ng Diyos ang isang limutan, nilalang niya silang lalaki o babae. Dahil dito, ay iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila ay magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at nag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa, siya ay nangahalin niya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at nag-asawa sa iba ay hindi nangangahulugan ay nangahalin niya rin. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin niya sa mga ito ang kanyang pangkat. Ngunit pinagbigaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus at nang nakita ito at sinabi sa kanila, pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ng Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos, tulad ng isang maliit na bata, ay hindi makapagpapilan sa mga pinanghaharian niya. At pinalo ni Jesus ang mga bata. Ipinato ang kanyang kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, Yesu Cristo, magsuko. Tiyak ay yung unang pagbasa para sa libro ito ay nilalang sa ating pangyayari sa aklat ng Genesis ng likhain ng Diyos ang tao ay nilikhain niya ng kapaloob sa mundo ito at pinamahala ng katiwala sa tao. Bagamat ang mga iyon ay nakatulog sa kanya, mga ibon, mga hayop, mga puno, lahat, eh hindi naging kumpleto ang kanyang pagkatao. Kaya napag-isa pa rin siya. Ibinigay siya kanya lahat ng nilikha ng Diyos para kanyang pamahalaan. Pero hindi kumpleto ang kanyang dala. Kung kaya sa pagkatulog, siya ay pinatulog wala sa kanyang kapiliran sa kanya ay kumuha ng matulog ginawa ng pamahalaan. At yun ang nagbigay sa kanya ng kakalaan. Pero hindi lang sapat. Siguro ating isipin, meron lang asawa kung wala na ng kanilang kapaligiran. Wala yung mga pangkukunan nila ng kabubuhay. Wala yung tayo, wala yung ibo, wala yung isda, wala din. Bakit sila yung masaya sa pagsasama, pero walang pa rin. Sapagkat yung ipapagbulighan ng Diyos na sa ating kanila, pakinabang ay wala din. Para ng tiyak, ito'y magandang bigay sa atin ng halaga. Hindi
bilang isa sa mga nilikha ng Diyos. Ang tao, pinakarulong ng kanyang paglilikha. Subalit kasama ito ang pamamahala sa nilikha ng Diyos ay pinagkatiwala sa tao. Hindi lang ang asawa, hindi lang ang tao, kundi ang kapaligiran, ang mga ibon, ang mga hayop, ang mga isla, ang ating kailugan, ang ating kalubata, lahat ang likay ng Diyos ay maganda at mabuti. Ay ibinagkatiwala sa pamamahala ng tao. Subalit ngayon, kung tayo ang umitin na sa panananan hanggang pamayaan ng likha ng Diyos, maging ugnayan ng mga kasama, napakarami na rin ang agad na sirain ito sa pagsusulong ng mga mahapang batas yung sa divorcio o yung RHB o kaya yung kasal ng lalaki sa lalaki, babae sa babae. Lahat ang taliwas sa itinatahak ng Diyos ng likha-iniya ang isang likha. Kaya kalulungkot kung ito'y ahayaan natin sapagkat kita-kita na itinaliwas sa plano ng Diyos sa kanyang paglikha. Nilikha niyang tao para makibahagi sa kanyang kagalakan, sa kanyang kaligayahan. Nilikha niyang tao para mabuhay, hindi lang din sa mundo, kundi maging sa kanila. Nilikha niyang tao para makibahagi sa kanyang mapagligtas at kapangyarihan. Na matapos na magkasama ay kanya pa rin tinulungan ng mga pagpaliloob, tinulungan ng mga ligtas sa kasalanan at maging sa kamatayan. Pero hindi lang tao pinag-uulan ng Diyos ang pagpapahalaga, kundi ang ibang nilikha niya, ang kaligtasan, ang kailugan, kasama ang kakalagatan, kasama ang kakalagatan. At ang lahat nito ay pinagkatiwala sa ating mga tao. Hindi lang pinag-ewa ang alam ng maunang panahon Diyos. Kundi mula ng pagpahalaga tayo na narinig sa mundo sa ating naman pinagtiwala ng Diyos na pangasiwa, alagaan, gamitin sa kapakinabangan ng mga tao, hindi sa kapakinabangan ng ilan lamang. Kaya sa ating din mga pagkakasalan o pagkilos man dahil ang ginawa ay napo, sana ay makintal sa kaisipan ng lahat ng tao. Hindi lamang yung may malasakit sa kapaligiran na tayo ang pinagkatiwala ng Diyos ng mga ito. Bagaman ang pinakamahalaga, dulo ng kanyang paglikha ay ang tao, lalaki at babae. Upang pangasiwaan, pamahalaan, gamitin ang maayos at mabuti ang ating kaligtasan, ang ating kapaligiran, at dito tayo makakakuha ng ating ikabubuhan. Huwag sana na tayo maghahagi ang pagsira, kundi tayo ang tumulong para maitayo, mapangalagaan, mapagulan, mapagiyaman ang ating kapaligiran, ang ating kaligtasan. Nakita natin ang pinsala na tinudulot nito sa maraming tao. Hindi lang dito sa atin, kundi sa maging sa buong mundo. Bakit? Sapagkat hindi namin ginagawa ang ating tungkulin ng pangasiwaan, mahalaan, mahalin at malasakitan ang kaligtasan. Ibinigay at pinagkatiwala ng Diyos natin. Ang mga kalamidad, huwag natin sabihin ng mga baha,
biyaya at ang mapisalang ito'y ng biyaya dahil na rin sa ating kapabayaan, dahil na rin sa ating pagsasawalang bahal, dahil na rin sa ating pagsira sa mga nilikha ng Diyos at pinagkatiwala sa atin. Kaya sa pagbubukas ng taon ito, kung saan pinagdaan natin sa Papa na maging taon ng pagpapalay, pag-iba-ibig natin ang ating pagsisikap na isulong ang pangangalaga sa ating buhay, sa ating kapwa, sa ating kapaligiran. At ipakita natin ang katatagan ng pagpapalay natin. Maging bahagi tayo ng bagong evangelisasyon, bagong pagkakaya ng mabuting balita para sa panahon natin ngayon. Kailangan balik tayo sa basics, kailangan balik tayo sa mga namunang plano ng Diyos at pangalagaan ito para makita natin ang katatagan at lalim ng palataya natin sa Kanya. Kaya ulit ko hindi sapat na tayo magpagdasal tayo ngayon. Pagkaman mahalaga dapat din tayo kumilos at kita ang ating pagmamalasakit, pamamahal sa mga ating katiwala ng Diyos. Ang ating kapaligiran at higit sa lahat ang kapakanan ng bawat tao. Kaya tumayo tayo lahat mga kapatid at ipahayan ang pananampalataya natin. Sumasampalataya sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. May gawa ng langit ng lupa. Sumasampalataya ng kay Yesu Cristo sa naman ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo. Pinanganak ng Santa Maria Virgen, pinagpapasaan po sa Pilat. Pinako sa krus ng matay na libing, nanako sa naroroon ng mga ima. Ang may katulong araw, pagpurin ng mabuting umakyat sa lahat. Nalulutok sa kanan ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Ito ang pag-uulang, nalilitang lupong sa nabubuhay ng mga palayang. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan ng Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng kasalanan, sa pagkaroy ng pagiging ng namamatay ng tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Tumalangin tayo sa mga makapangyarihan para sa karunungan na pahalagahan ang kanyang mga biyaya at gamitin ito para sa kabubuti ng lahat. Ating dalangin, ang Panginoon, tingin ang ating panalangin. Ulitin ko. Panginoon, tingin ang aming panalangin. Para sa mga nakaaral sa simbahan, upang ang sinabuhay na pananampalataya ang ituloy nilang mag-isang pagpapahayag ng mabuting balita. Tumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa bansa, upang pagsikapan nila na matulungan ang lahat, hindi ang pagmamahal sa kapangyarihan at pagpapayaman. Tumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin ang aming panalangin. Para sa mga nakasapayagan, radio, telebisyon at pelikula, upang ang kanilang sining ay maging instrumento ng katarungan, katotohanan, malasakit sa kapwa, at banal na pagkatapon sa Diyos. Tumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin ang aming panalangin. Para sa mga pudo at mga magulang, upang ituloy nila sa mga kabataan na higit sa kayamanan, sa labi at malinhawang buhay, mahalaga ang pagsunod sa aral ni Kristo. Tumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin ang aming panalangin para sa ating lahat na nalilingkod ngayon, upang anumang kaloob ng Diyos ay matulungan natin ibahagi sa mga kapwang nangangailangan. Tumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin ang aming panalangin para sa mga yumako,
nilikha ang gawin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat namin gagawin ang kabanalan ng iyong pagligtas na way sumaamin. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon At sa kayo, at sa Diyos ang mga puso at diwa. pinasa natin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon at Diyos. Malapat na siya ay kasalanan. Maraming makapangyarihan ng mga marapat ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pagkiral sa pamumuhay namin araw-araw. Inadamasan namin ang iyong pagmamahal sa kapag-ibig mong pinunla sa sangkatauhan. Ang Espiritu Santo ay unang anong bigay. Nanganak mong naglaga sa amin ang katiyak, nakalapabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya isang mga anghel na nagsisiawang ng magpuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuti sa iyo at amin. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyari, hanap ulo ang langit at lupa, hanap mo, o sana, sa itasan, o sana, sa itasan, ilang panang marito, sa ngalan ng Panginoon, o sana, sa itasan, o sana, sa Magsiluhod ang Maraming pagkaiwang mo ka ng pamahalan kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Gawin mong panalangakalaw sa ito ang pagkarasan ng maging katawan tugo ng aming Panginoon sa Kristo. Bago niya pinagpili sa Diyos ng loob ng aming handog, hinawakan niya ang pinapay, pinasalamatan ng niya. Pinagatihan niya yung sa kanyang mga nagalit sinabi. Tanggapin niyo lahat ng lahat o aming katawan, ihahak ko para sa iyo. Gayun din naman natapos ang katunan, nawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, nabot niyang kalis kanyang mga nag-aaral sinabi, tanggapin niyong lahat ng pagtingin ang kalis ng aking buho, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking buho ay bubuhos para sa iyo at sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pag-alala sa akin. Magsilayo ang lahat. Pagpunin natin makapatid ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at rin pagkabuhay ng iyong anak. Mayabi namin sa iyo ang pinamay na nagbibigay buhay ng kalis na gagawin ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at narapat na kami tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin na kami magsasalo-salo sa katawan ng Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tingapin mo ang iyong simbahan karanap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa na ganito namin sa Papa, Diosena ang Obispo ng Tanang Kaparihan. Alalahanin ang aming mga mahal sa buhay ng nahinlain. Nang may pag-asa sila'y muling mabubuhay, awan sila ang patuloyin sa iyong kaliwanagan. Awan mo pakindapatin ang aming lahat, na makasalo sa iyong buhay ng walang wakas. Kaysa mahal Birhen Maria na ina ng Diyos, isang Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, isang Pastortayon, isang Salal, at ang lahat ng mga mahal na buhay nito sa daigdig ng kaluluwa sa iyo. May pag-iyong nawalan ng pagpuli sa ikarapan mo sa pamamagitan ng iyong alam na aming Panginoon, Yesu Kristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya sa Kanya, ang
Espiritu Santo pagpasawalan. Amen. Bilang nagkakat sa bayan sa ating pananampalataya, ibawa tayo ngayon kasama-sama sa ating Apanawin sumasalangit sa maling amalan mo, mapasabi ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa at sa langit. Bigyan mo kami ngayon na aming kanin sa Iligtas sa kasalanan ng sa lahat ng kapahamakan sa manalang namin pinananabikan ang kabilang araw ng pagpapahayag ng Yesu Cristo na aming Panginoon. Sapagkat iyo ang kamarian at kapangyarihan at kapuyahan at pakailanman. Amen. Panginoon sa Cristo, sinabi sa inyo mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan binibigay ko sa inyo, tumayin mo ang aming pananampalataya o ang aming pag-asa. Pagkaloob ng kami ng kapayapaan ng pagkakaisa, ayon sa iyong lalo
at niyang kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sa ngayon, pagkalain kayong lahat ang makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na nga ang katinang ating misa, kumain tayo at ating pangalagaan ang pinagkatiwala ng Diyos, ang buhay ganda at ang ating kaligtasan. Salamat sa Diyos. Salamat natin ang Panginoon. Sa ngayon po ay katatapos lang
ng isang munting panalangin para sa ating bayan na nagkaroon po ng munting seremonya sa pamamagitan po ng pagsisindi ng kandila habang tayo ay nananalangin kanina. Meron pa po mga konting gagawin para dito sa ating pagtitipon ngayon, kaya sana po ay mag-antabay lamang po ang lahat at ating intayin sa ngayon po, meron po yatang inihanda na isang number, itong batch 87 ng CSPB. May kaligtasan na konti, tapos may tula. So, intayin po natin na magkakaroon po ng maikling balagtasan at poetry reading ang batch 87 ng CSPB. At nakatutuwa pong pagmasdan na ang mga tao at ating kababayan na kanina ay sumama sa ating rally sa panawagan sa pagtutol dito sa ating landfill. Sila po ay sumama at hanggang ngayon ay nandito sa loob ng simbahan. Umattend po sila ng misa at matyaga po silang nag-iintay sa mga susunod pang kaganapan. Sadya pong marubdob ang panawagan ng ating mga kababayan upang tutulan ang pagtatayo ng landfill sa kailugan ng ating bayan. Totoo pong napakalaking pinsala kung ito po ay matutuloy. Kaya sana po ang lahat ng ating mga kababayan saan man panig ng mundo o ng Pilipinas o kahit na sino na dito ay nakakatunghay sa ating pagtitipon at pagdiriwang, samahan po natin ng panalangin na sana po ay huwag matuloy ang nakaambang pagtatapon ng basura, hindi lamang po ng mga karatig bayan, kundi pati ng buong Metro Manila. Kung ito po ay matutuloy, napakalaki pong kapahamakan, hindi lamang po sa ating environment o kapaligiran, malaki din pong kapahamakan ang nag-iintay sa ating mga kalusugan. Sana po ay matunghayan nyo ang video ng Uyayi na ginawa ni Wilfredo Ofe Maria para sa ating bayan ng Ubando. Hintayin po natin ang ipinrepara ng batch 87 ng CSPB. Magkakaroon po sila ng balagtasan ukol dito sa ating panawagan para sa No to Landfill sa kailugan ng Ubando. Ang naganap pong rally ay isang mapayapa. Napakarami pong mga kababayan natin ang nagkaisa. At sana po sa mga darating pang pagtitipo natin ay makasama pa rin namin hindi lang yung mga kanina nating nakapaniig at nakasama, kundi sana ang buong sambayanan ng Ubando ay makisama na sa ating panawagan para wag matuloy ang nakaambang pagbubukas ng landfill sa bayan ng Salambao. Ang ating bayan ay napakayaman sa kultura. Tayo ay nakilala dahil sa ating yamang dagat na naaani sa ating mga kailugan. Subalit ngayon, nanganganib na itong mawala dahil sa mga pagbaha na ating nararanasan at sa polusyon na lagi nating nakikita sanhi ng mga basura. Kaya sana po lahat ng tao ay makiisa.
po ay gagawin po namin ay isang munting balatasan. Munting contribution po ng batch namin, batch 1987, si SBB, para sa ating pinagalaman na low-to-landfill movement. Kami po ay isa ng pumubando upang ating tutunan ang itinatayong o bando sa salita ng landfill dito sa ating bayan. Kaya ang aming pong batch ay nagkaroon ng muling contribution para sa laban natin na ito. Papagin na pati na ngayon ay buksan para kaya natin inyong matutunghayan. Sa ating kanan ay ang sumang-ayon, sa katagitan ng ito'y angkop at naaayon. At ang prioridad ay ang mga baon. Ang bayan ng bando na hindi mabaon. Sa ating kaliwa ay ang hindi sang-ayon, pinagdala ang marami pang ibang solusyon. Mga alternatibong ilang makatutulong, pagpus mapagpupunang pagtawid sa pagkakaon. Sa nakikita ko, bayan ng bando, wala ang matutulungan kundi ang alasenso. Nakapanahon naman itong mungkahin ko sa nagdadalasin sa talagang mga kabayo. Tila ang basura ang natutulungan, kundi ang mungkahin nitong sambayanan. Ilang nakatrabaho ang may bigay sa mga kabayan wala ang hanap buhay. Kabayan po natin ako, salamat sa mungkahin mo. Tunay na hanap buhay kailangan ng mga tao. Subalit pakaisipin ang ilalagay mo, isang basurahan sa kailugan nito. Mungkahin solusyon landfill, ang numero unong higil sa mga yamang dagat natin, pinagkukunan ng karamihan sa atin. Kabayan nito ang makakita ko, magsusing pag-aaral, ginawa maaral ito. Di naman ito, tayo kayo, nang walang matatag ng lahat ng ito. Magandang na plano at malaking pondo ikaw. Bakit di na nagamitin sa ibang alternatibo? Nang ang mamamayan, hindi lang matuto, bagkus makatulong sa kanyang kapwa-tao. Kabayan, hindi na kabalo ang matutulungan, kundi sampo ng maraming dalawigan. Problema sa basura ay nagtutumawa, maging Metro Manila ay nagpupulunan. Sila ang may problema sa sabi ng basura. Hindi ang umando na gusto niyo mag-isala. Pakaisipin mo negatibong epekto kung magkaberya, mga tao isang kaputubo. Nabanggit ko kanina ang mga proseso. Hindi basta-basta itatay ito. Lahat ng papeles at mga permiso, iyan ang lahat para sa legalidad. Anong papeles at permiso ang sinasabi mo? Lantarang pagsuway sa batas ang ginawa ninyo. Hindi ba may utos na huwag sa linig ito? Sa lambaw na bagyo ay protektado. Ngunit, nang gahaman, kapitalistang berdugo, batas kaligasan, isinaisang tabi ninyo. Kaya napilitan, mga kababayan ko, katahimikan ba sa atin, maghangin ng reklamo. Nanakaon mo ba kung anong meron ka? Papeles, permiso, hulitin mo ito. Bakit ang nanurinan ay mga firmado ng Pangulo Global na lahat ng tao. Gaya ng sabi ko, di lamang isa ang sumang-ayon sa mga nagkukwenta. Ano pa ba kabayan ng mga
Ang inyo pong natunghayan ay parte o bahagi ng cultural presentation na inihanda ng Pukaw o Pundasyon ng Kasalinawan ng Bayan ng Obando. Magandang araw po, aking mga Ngayon po ay may isang kabataan na tumutula. Tunay pong napakatalentado ng ating mga kababayan. At binabahagi po nila ang kanilang kaalaman sa sining at mga talento upang ibahagi sa inyo, no, ang kanilang marubdob na panawagan, hindi lamang sa pagsigaw. Ito ay ginamit din nila ang sining upang ipaalam sa ating mga namumuno ang kanilang pagtutol sa pagtatayo ng landfill dito sa bayan ng Obando. So hindi lamang po sa pagsigaw na ginagawa natin sa rally, idinadaan din po natin sa panalangin ang ating panawagan. Ganon din ang ating mga kaalaman sa sining o pagbahagi ng ating mga talents. Na kaya nakatutuwa pong pagmasdan ang mga kabataan na kanina po'y sumayaw, nagbalagtasan, at ngayon po ay may isang kabataan na sa tingin ko ay nasa edad 10 taong gulang po na tumutula. sa usaping natin, kaming mga bata ang saksi, pagyakap sa masama at mabuti sinasabi. Kabataan daw po ang pag-asa ng bayan. Sa kasalukuyan po, iya'y malaking katanungan. Sa inyo po nakatatanda at nanunungkulan. Tanong namin mga bata, mayroon pa ba kami kinabukasan? Ang hiling lamang po ng bawat isip ko, sana po'y mapapakinggan nyo. Alagaan ang aning kailugan ng ugat ko, ng pag-asa'y nakutan ng bata tulad ko. Maraming salamat po. No, Ubango Landfill! Ano ang pangalan mo? Mariela Ann M. Hoxon po. Taga saan ka? Lawa po, sa bisita po ng Lawa. Sino ang gumawa ng iyong tinula? Ang Tita Dory ko po. Tita Dory po. So ito pong batang ito ay taga Barangay Lawa. Ilan taong ka na? 9 years old po. Ako, 9 years old. Napakagaling at ibinahagi niya ang kanyang talent para sa ating panawagan. Sana po ay maantig ang kalooban ng ating mga namumuno upang tuluyang mapatigil o hinto ang pagtatayo ng landfill sa kailugan ng Salambao. Maraming salamat sa iyo. Sana ay ituloy mo pa rin ang ating ipinaglalaban. Ito ay ginagawa natin at ng ating mga kababayan upang ito ay magisnan nyo ang magandang kalikasan. Ito ay ginagawa natin para sa tulad nyo mga kabataan. Ano ang sigaw natin? No to Ubando Landfill. Salamat sa iyo, ha. Sana wag magsasawa, ha. Okay. Ito po ay sinusundan ng alam natin na tutungin sa Taglata upang bigyan din naman po ang kultural tradisyon na kinikilala po nila dito sa Pilipinas kundi ba sa ibang bansa. Ito po ay Ngayon po, ang tabayanan po natin ang isang dance number, no? Parte pa rin po ito o bahagi ng cultural presentation ng grupo ng Pukaw bilang kanilang ambag para sa ating panawagan, para sa pagtutol sa pagtatayo ng landfill sa kailugan ng Salambao. Ang mga kabataan pong ito ay ginagawa po nila ito ng libre. Ibinabahagi po nila ang kanilang talent upang samahan tayo sa ating panawagan. Ngayon po, eto pong muli ang mga kabataan ng grupo ng Pukaw para sa kanilang dance number.
yung mic para marinig. bilang isang ganap na bayan ng lalawigan ng Bulacan. Matatagpuan ang pinagkukulang ng 6 na kilometro mula sa pusod ng Kamaynilaan. Biniyayaan ang kayamang kailugan at makakalastahan sa gawing kanluran at ang mga tumanan bukiling sa dakong silakan. Sa loob ng mahabang panahon, ang mamamayan ng bayan ng Bando ay buhay ng kaya, mapayapa, maunlad at may pagmamahal sa kapwa, kalikasan sa Panginoon. Naging kabahagi ng kasaysayan ng bansang Pilipinas na naging lugar na nakaiba ang mayamang mga tradisyon at kulturang kinikilala sa loob at labas ng bansa. Ayon sa labas, ang bino ng Salabaw ay kasalo ang inis ng pagkakapit na huwag ng Pilipinas. Ang pagdating ng pahalabihan ng Bando ay nagkakatatag ng pananampalataya ng mga mamamayan sa kanilang dalawang katulungan, ang Santa Clara at San Pascual Tito. Tuwing buwan ng Mayo ay inaraos ang pagkastahan ng Bando na dinaraos di lamang ng mga karating bayan, kundi ang mga mula sa malalayong lugar at maging mga dayuhan. Isang makulay at mga buluang kulturang mananatili sa puso ng mga Balibeño at ng mga Tibolo. Subalit, sa paglipas ng mahabang panahon, ang mahal nating bayan ng Bando ay nakakasunduang gawing kampahan ng basura ng ilang mga nilalang ng bumulakan sa kahapong kaunlaran at pag-asenso ng buong sambayanan. Isang mapagpalang kayo ng mapanganib na halimaw ang kayong nakaamba sa kanlugan, kalikasan, mamamayan at buong kapulungan upang maapektuhan ang karayong landing. Hindi maaari ito. Hindi natin pabayaan muntin kung kasanin ang nagsiramdamang kalikasan ng ating bayan.
Bilang isa sa organizer ng prayer rally, meron ka bang gustong sabihin o panawagan pa? Puro pasasalamat ang gusto kong iparating sa mga taga-Obando at sana ipagpatuloy natin kung anuman ang ating nasimulan. Huwag nating hayaan ang Obando ay maging isang basurahan. Ibalik natin sa dati ang kagandahan ng Obando. Magtulong-tulong po tayo sa ating hangarin na ika nga maibalik ang Obando. Yun lang po. Salamat po. Okay. Maraming salamat, Kuya Emil. Okay. Dito po si Cory Claridades, nag-uulat para sa mga Ubandeño, di lamang dito sa bayan ng Bondo, kundi maging sa lahat at sa buong panig ng mundo. Maraming salamat po. Sa muli, no to Obando Landfill po tayo.